Magandang araw mga kababayan at eto na nga, eto na po yung inaantay ng ating ilang mga kababayan dahil nung tayo po ay nag-announce po na nagsalita ang Iglesia ni Cristo na tutol ho dito sa PI. Ay marami hong mga nagmagaling dyan, alam niyo mga mema, yung mga nagmamarunong at sinabing wala naman sinabi sa amin. Ang bihira, oo. Sabi ko nga naman hindi ko na ho kasalanan kung hindi ho kayo sumasamba. Ha? Baka gusto ninyong pumunta minsan kasi wag lang yung bitbitin yung pangalan, medyo maging aktibo naman kayo. Anyway ho, at meron pang ibang mga vlogger naman na kesyo pinabubulaanan yung ating sinabi, fake news daw tayo. Paano ito? Ito isang napakatindi at napakalupit na kumpirmasyon na tayo po talaga ay hindi nagpe-fake news, galit po tayo sa chismis at maasahan ninyo na lahat ng impormasyon na nandito sa mga banateros, sa Banat Bay, kay Coach Oli at kay Boss Dada ay pawang mga katotohanan lamang. Ito ho pakinggan nyo, pakingge. Tingnan ninyo ho itong sinabi ng mga taga-Iglesia ni Cristo sa channel mismo nila, sa kanila hong sariling network. Ito po ang Net25. Pasok. Ito na po, alang-alang po at doon sa mga namomonitor nga natin, Nelson, kasi sabi ko nga sa iyo, nagbabrowse ako ng mga content creators, mga nagbablog, at isa po sa mga paksa na kanilang tinatalakay at nagkakaroon po ng pagkatalo-talo ngayon, ano po ba talaga ang stand ng Iglesia ni Cristo sa People's Initiative ngayon? Ang tinutukoy pong People's Initiative ay itong pinirmahan at ikinakalat ng mga grupo na yung may pirma ni Attorney Abad. Yan, opo. Na yun tungkol sa voting jointly ang gagawin. Kasi sabi nung isa na vlogger, hindi, ano yan, sang-ayon ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Nako, sigurado ako mga insimada vlogger yun. Lalo na yung sumasayaw na nakapantit bra. Ayan. Di ba? Diyan sa sinusulong na People's Initiative. Sumagot naman yung isa. Sabi nung isang vlogger, hindi, ang alam ko, may nakausap akong mga miyembro na ayaw lang magpabanggit ng pangalan na sila ay tutol sa mga bagay na yan, yung mga hakbang hanggang sa humaba ang trend kung saan-saan na napunta ang usapan. Ito po, Nason, kasi sa hindi miyembro ng Iglesia ni Cristo, maaring ang hindi ninyo alam ang stand. Yan. At hindi naman ho namin kailangan sabihin ang stand dahil it doesn't matter sa inyo di ba? Wala namang bagay yun. Pero dahil ho sa parang nagkakaroon na ng clamor, parang nagtatalo-talo at nagtatanong na yung marami, sa aming mga miyembro, alam na ho namin yung stand doon pa. Dahil ito po ay itinagubelin. Ayun, alam na mga talagang membro. Hindi ho nagmembro-membrohan lang. Yung mga nagsasabi lang na ganito. Kasi may mga kilala tayong ganyan yung kiniklaim lang sila na INC sila, ganyan-ganyan. Pero sa totoo lang, hindi naman umaattend. Diba? Yung, alam mo yun? Para lang ba masabi na kakaiba sila, ganun, para masabi na nakaanib sila, sabi lang sila ng sabi, pero kakaiba ang pinupuntahan nila. Mas madalas ba sa nightclub o kaya sa bar kaysa sa simbahan, di ba? O sa sambahan, ika nga. Ibinilin na po sa amin yan At ang bilin po sa amin tutol tayo. Tutol po kami, Yan, Nelson, tayo. Ay tutol po kami sa sinasagawa ngayon na People's Initiative. Naku po, ang linaw, pahulong sa pinakamalinaw. Di ba? Palakpakan naman dyan. Ayan sariwang-sariwang balita. February 20, alas 4. Hindi pa nga tapos yung live nila. Gumawa na ako ng video Di ba? Ano sinasabi? Tutol. Di ba? Ang linaw niyan, tutol sila sa PI. Okay? Wala pa hong lilinaw dyan. Kung hindi, yan talagang pinakamalinaw na statement mula sa Iglesia ni Cristo. Yan ay Net25. Siguro naman maniniwala na kayo dyan. Kahit pagbalik-balik ta rin po natin, hindi naman po magsisinungaling yung mga yan dahil sa kanila munang mismong istasyon yan. Di ba? Net25.
Di tuloy natin para mas malinaw pa. Ulitin ko po ha. Ulitin niya. Kami po, bilang dalawa ni Nelson, bilang kaanib sa Iglesia ni Cristo, ay tutol po kami sa isinasagawa ngayon na People's Initiative. Oy! Yung mga kongresista dyan, nako po. Ang inig-inig kayo kasi tutol. Lalong-lalo na yung mga claiming dyan na iglesia ako, kaanib ako. Baka naman gusto ninyong magsalita. Baka naman gusto ninyong magsalita na at sabihing tutol din kayo. Hindi ko naman sinabing labanan yung inyong speaker. Alam ko naman, napakahirap niyan. Siya may hawak ng budget nyo. Pero sabihin nyo lang, tutol ako. Tandaan ninyo, ano ang uunahin ninyo? Sino ang masusundin ninyo? Ang inyong paniniwala o ang inyong conviction o ang inyong pitaka? So, dinatawagan natin ng mga kongresista dyan, pitaka o ang inyong paniniwala? Naku po, patay tayo dyan. So, alam nyo na kung sino kayo mga tinutukoy natin dito. At yung mga humihingi ng tulong, yung lumuluhod, papasok ng sambahan para sila'y basbasan at i-endorse ng INC ng mga kongresista dyan. Baka gusto ninyo makinig at sumunod. Kasi endorse pa sila sa inyo, hindi naman pala kayo nakikinig. Yun lang Eto, tuloy natin. Ito po ay ipinaabot sa mga tagubilin na buwan na no? Ang nakaraan, hindi ba? At ito, parang... Yun na importante dyan, buwan na. Bakit hindi kanyo pinapansin? At bakit tayo po ay nasabihan na iparating sa taong bayan? Kita nyo, mula nung ating inilabas ito sa ating channel, abay pumutok tong issue na to. Pumutok tong issue na to at ginawang pinag-usap-usapan sa netizen. Kasi parang, hindi nila, alam mo yun, hindi nila alam na meron na palang ganitong nagsasalita. Dahil nga lumabas dito sa ating channel, maraming salamat naman po doon sa ating kaibigan na nagsabi sa atin ito. At sabi nga, tayo daw ay i-announce ito. At alam nyo, sa totoo lang, ako ay sobrang tutuwa at thankful na tayo po ay napagbilinan na ilabas ito sa social media. Dahil nga po, hindi yung media pinipick up ito. Kaya gusto nila ma-pick up. Nag-trending naman ito sa social media. Kaya naman din ito nililinaw na nila. At least, di ba dahil sa nag-trending ito, malinaw na ito. This week ay inulit para bigyan po ng diin ang bilin na ito. At yung iba ho namang mga kapatid, pinakamabuti, huwag na kayo makipagtalo dun sa... Yun na po, narinig na po ninyo sa amin. Huwag na kayo makipagtalo. Yung mga dyan, yung mga hindi ho na-attend ng sambahan, huwag na ho kayo makipagtalo. Maganda ho, ayan po, narinig niya na mismo sa inyong channel na Net25. Ang stand ng Iglesia ni Cristo. At sana po naman sa mga vlogger, yaman din lamang nanonood at nakikinig po kayo ngayon, yun po ang stand ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Yun po ang bilin na tinanggap namin hanggang sa ibaba na son. Kasi meron tayong messaging na hindi nagagaya ng iba. Sa iba't ibang kaparaanan kasi tumatanggap tayo ng mga tagubilin, hindi ba? May mga pagkakataon sa pagtitipon at mayroong pagkakataon sa mismong mga pagpupulong sa mga sambahayan, hindi ba? Maaring yung ibang kaanib ay hindi nakadalo sa pagkakataong ibinigay yung bilin, kaya baka sila malito. Ito ay binabanggit na namin para maging malinaw at lalong-lalo na doon sa mga hindi naman miyembro at nagtatanong. Ayan po. So yun po, inuulit ko po. Ano po ba ang stand namin bilang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo? At sa bilin na tinanggap namin ay tutol po kami sa sinasagawa ngayon na People's Initiative. Okay na po? Sana ay malinaw yan sa lahat ng ating mga kababayan. So ayan po ang tagubilin Malinaw na po. So paano po yan? Yung mga nagsasabing hindi totoo yung sinabi ko, mag-empake na ho kayo. Isara nyo na yung channel nyo. Puro kayo fake news. Di ba? Yun ang totoo Sabi ko naman sa inyo dito ho sa Banat by Channel,
kasama ko si Coach Olit, si Boss Dada, hindi ho kami nagdadala ho dito ng fake news. Kahit ho ito ay makakatulong sa aming pinaglalaban, basta fake news. Doon tayo. Pag totoo, totoo. Ito ho, matagal na ho sinasabi ng iglesia ho ito sa mga membro nila, meron pang mga ilang troll dyan na sasabihin, hindi totoo yan, hindi totoo, kaanim kami. Pero kasi iba nga dyan, mga troll na lang mga fake account Pero yung talagang aktibo sa INC, alam ho nila yan. Kaya nga nililinaw na ho nila, ito na ho, yan ang sinabi ng Iglesia ni Cristo. At kayo namang ho mga tagapakinig, sana ho maging aral na ho sa atin ito. Maging aral na ho sa atin na wag ho tayong maniniwala doon sa mga nagpapakalat ng fake news. Doon lang ho tayo sa mga vlogger na alam nating hindi ho nagpapakalat ng fake news. Doon ho tayo sa mga vlogger na talagang ang kanilang source, walang iba kung hindi ho yung mismong talagang source na credible. Hindi ho yung kung sino-sino, kung saan-saan galing na animal dyan, tapos bigla na lang sasabihin, ito yung narinig nila. Huwag na tayo doon. Baguhin na ho natin ang takbuhin ng vlogging. Doon na lang ho tayo magbigay ng opinion doon sa mga lehitimong facts, lehitimong balita. Kasi ang problema, minsan react tayo ng react sa mga bulong-bulungan lang. Sa chismis lang, ika nga. Para tuloy nagiging, sabi nga nila, sarswela na ho ang social media. Kung sino na lang, mabigyan dyan ng mikropono, kaya makakuha ng cellphone, magsasalita na, magbablog na, magbibigay na ng opinion. Ingat kayo sa mga bulaang propeta. Nakatulad ng mga vlogger. Hindi, mga totoo lang yung mga vlogger na, yung mga bulaang propeta yan. Basta-basta nagsasalita out of nowhere, bigla na lang may sasabihin na kung ano-ano, galing sa ganitong demonyo, ganitong ahas, ganitong kung saan-saan galing. Doon lamang po tayo sa merong source na legitimate, wag sa chismis. Dahil po, tayo, si Banat Bay, galit na galit sa chismis at fake news. At ang mga banateros, ayan, banateros, ayan, banateros, hindi ho yan mga matatalino po yan at nagsusuri talaga kung ang sinasabi ng isang vlogger ay totoo o hindi. Di ba? Kaya maraming salamat po. Ako po si Banat Bay.